po mga kalods at welcome back po dito sa channel natin. So medyo nagpakita po tayo ngayon sa video para makita po nyo na we are in good health naman po tayo sa awa ng Diyos. So ang bagong presentation po natin, yan po makikita nyo, mag-i-install po tayo. At saka nabasa ko lang po ito sa comment sa baba. So yun ang sinabi niya dito. Paano mag-install ng timer on and off continuous cycle? Kaya yun po ang gagawin natin kung paano yun i-install po dito. So ito na po mga kalods, ang mga material po na gagamitin natin. So meron po tayong ginamit na timer kasi nga on and off continuous cycle po ang mangyayari. Tapos timer dito, may contact relay tayo at saka dalawa po ang timer natin. Timer 1, timer 2. Tapos may bulb indicator tayo para makita natin yung pagsa-cycle kung nag-off at saka mag-on. Tapos mayroon tayong diagram po dito sa baba. So madali lang itong pag-i-install natin ngayon kasi mayroon tayong diagram na masusundan natin talaga. So katulad dito sa baba makikita mo B1. So ito yung B1, nilagay na lang natin para lalo pong masundan. Tapos yung T1 dito. So, iyon ang timer 1. Tapos, yung CR, yung contact relay natin, dito yung sa center. Tapos, yung T2, yung timer 2 natin, pangalawa. Tapos, yung B2 dito sa baba, yun ang indicator natin sa bulb. Tapos, meron tayong black na, ito po sa socket po, ito sa, dito po sa ilalim dito sa timer. Tanggalin natin para makita. Kasi itong socket natin, napakaliit po. Tapos ang number dito, hindi na makikita. So, ang ginawa natin para lalo po siyang masundan, ginawan ko na lang dito ng black na diagram natin. So, makikita mo dito, ang terminal po dito sa socket, magkapareho po itong tatlo sa timer at sa contact relay. Pareho lang po. Tapos, may 8 leads out po ito sa socket. So, makikita mo dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yun po ang terminal sa lalagyan sa wire. So dito sa baba makikita mo, dalawa rin dito makikita. So may numbering po dyan na makikita. Ito dito, 14 at saka 13. So dito sa baba. Tapos yung 12 at saka 9, ito po yung 12 at saka yung 9. Tapos yung 8 at 5, ito po dito sa taas, 8 at saka 5. Tapos yung sa taas doon, 4, 1. So dito po yung 4 at saka 1. Tapos dito sa kabila dito po, nilagyan na natin ng designation sa numbering dito. Para hindi ho tayo basta mawala sa pagkukoneksyon po dyan. Kasi makikita mo, ang 14 at saka 13, 220 volts, yun po ang supply sa timer at saka sa contact relay. So makikita mo ito, 14, 13. So makikita mo dito sa diagram natin, sa T1, may 14 at saka 13. Yan po ang supply sa timer natin. Ganun rin sa contact relay. Makikita mo dito, may 14 at saka 13. So, hindi ka basta mawawala kasi yung designation natin, inilagay natin dito. Tapos, yung 12 at saka 8, yun po ang normally open. So, katulad dito ngayon, makikita mo, 12 at saka 8. Ibig sabihin, kapag normally open po ang connection, putol po yan. Open. So, makikita mo, naka-open yan, putol. Kapag ganito pong NC, 12 at saka 4, yun po ang normally close. Ang normally close na symbol po ganito. Naka-connected po talaga tapos may bar in dito. Yun po, close yan, dugtong. So hindi ka basta mawawala kasi pag sinabi dito 9, 5, normally open. So dito yung 9 at saka yung 5. So dito yung 9 at saka dito yung 5. So yan, madali mo lang masundan. Tapos 9, 1, normally close. So 9, 1 dito, 9. Dito, 9. Tapos yung 1 dito sa taas, normally close. So, dito sa taas, normally close. So, yun po ang pag-i-install natin. Para hindi po tayo mahirapan sa pag-install, tatanggalin muna natin ito. Kasi, pag-wiring dito, medyo apiki po itong mga instrument natin. So, tatanggalin muna natin. Yan. So, yung mga pin sa likod, makikita, 8 pin po ang mga gamit sa likod. At saka ganito rin po sa timer. So naka 8 pin sa likod. So gagawin natin, lalagyan na lang natin ng marker.
So ito yung T1 for a moment muna. So tatanggalin na lang natin pag natapos na tayo mag-install. So T1 representing natin sa timer 1. So yan. Contact relay. Yan. Dito po yung makikita. Contact relay. So yan. Timer 2 natin. So ang sakit po sa kuan pala. Dito sa timer at saka sa contact relay po. Naka-dintrill yan. Pwedeng ilagay sa dintrill ang design. Dito tayo mag-umpisa sa B1. So, ang B1 po natin, valve 1. So, dito po. So, na may nakalimutan ako. Yung function pala. Anong mangyayari sa function natin? So, dito tayo mag-umpisa. Para malaman natin yung function dito. Saka, saan ba rin dito gagamitin? So, ang function po natin, itong timer 1. Kapag nagpa-function po ang timer 1, pag start po dito, nakasiting yan sa timer 1 kung ilang oras mo gustong mag-activate. So sabihin natin 1 hour, 3 hours o kahit 12 hours. Ito po ang timer 1. Ito namang contact relay dito. Ito yung command na dito makikita mo sa diagram. Kaya nga may line 1 tayo at line 2 dito. Kasi pag nasusupplyan po dito yung B1 at saka yung T1, mag-a-activate ito sabay yung dalawa. Itong CR, T2 at saka B2, makikita po normally open. So, ibig sabihin doon, hindi yun mag-start kaagad itong tatlo kasi naka-open. Ang unang tatakbo po, yung B1 at saka timer 1. So, siyempre, yung timer 1, nagkukuman yan dito sa valve 1. So, makikita mo naman dito sa diagram natin na yung B1 natin, makikita mo, 9-1, nakakonector po sa T1. So, yung T1, ito yung timer 1 natin. So, yung timer, nagko-control dito sa B1. So, kung ilang oras mo paiilawin po ang valve dito. Tapos, pag matapos na po ang timer na setting, no? So, ipapalagay natin ang timer 1, sinit mo sa 1 hour. Pag aabot po sa 1 hour dito, yung normally close po dito sa timer 1, mag-o-open po ito. Sabay itong, dito sa kabila naman, kasi pag ito normally open, dito sa timer, makikita mo sa contact relay, magkuklose po ito. Kasi naubos na ang time na setting na binigay mo. So, yung normally open dito sa timer 1, magno-normally close yun. Kaya, pag nag-close po itong normally open sa T1, mag-a-activate po ang contact relay natin. Kapag nag-activate na po ang contact relay, dito sa T2, may command sa contact relay po dito na mag-close ito kasi mag-energize po itong contact relay, magkuklose na po itong CR dito sa 9.5. Kaya, a-activate ngayon ang T2. Pag a-activate sa T2, kung makikita mo dito sa normally close, mag-o-open po ito. So, standby ngayon ang T1. Kasi pag nag-energize ang T2, o-open po ang T2 dito. Kaya wala, hindi po gagana itong T1 ngayon at saka B1. So, ang gagana po ngayon dito, yung B2 na naman. So, kung makikita mo dito ang 12.8, nakakuman yan dito sa contact relay. Kaya pag nag-energize ang contact relay, magkukurus po dito, a-activate po ang B2. Yun ang B2 doon sa kabila. So ngayon, ano yung setting sa B2? Itong B2, inilagay ko na lang para makita yung indicator. Kasi itong B2, command po ito na kailan mo ibabalik ang timer dito sa B1. So ipagpalagay na lang natin, ito, ginamit ito sa planta. Kaya in-share ko na lang po sa inyo. Ito, ang sit up po ito ginamit. Naka-sit up po ang timer dito sa 6 p.m. hanggang 6 a.m. So kung bibilangin mo yun, 12 hours po ang timer dito. Ipapalagay lang natin. 12 hours. Pagdating po sa alas 6 ng umaga po, yung B2 natin dito, yun na naman po ang magkukuman. So shut off po ito sa 12 hours sa umaga. Siyempre, umaga na. So kailangan mahinto na yung mga ilaw, mag-shut off. Itong sa kabila na B2, ito na naman po ang 6 a.m. to 6 p.m. ng hapon na sa kanya i-return po dito sa T1. So pareha po sila na naka 12 hours din. Kaya pag umabot na sa 6 p.m. ng hapon po dito sa B2, ibabalik niya dito sa T1. So pabalik-balik na yun. Yun na po ang sinasabi natin na off and on, continuous cycle. So ito makikita naman. So, yun po ang function. Pero marami po ang function na pwede mong gawin dito.
So saka na yun, makikita nyo kasi gagamit tayo ng contactor po dito sa program natin. Umpisa na lang natin mag-install muna. So dito tayo mag-umpisa sa B1. So yung B1 natin, ito yung B1. Yung B1 nakatap sa L1. Bubuksan natin ito. So dahil program po ito, B1. So makikita mo, nakatapping sa L1. So ang L1 at L2 natin, yun palagi po ang supply sa circuit breaker na line 1 at saka line 2. So wiring tayo. So dito tayo mag-umpisa, dito B1 nakatap sa L1. So wiring, lalagay po tayo ng wire. So ito yung wire na gagamitin natin. Yan. Umpisa po sa wiring natin. So B1 nakatap sa L1. So ganyan muna natin. Yan. So dito yung para malis tingnan. So dito yung L1, nakatap yung L1 dito. So ayan, nataping na natin. So kung napapansin niyo yung wire natin, maliit kasi pang-control lang po yan sa purpose demo natin. So ang ginagamit natin sa mga control wire po sa motor control, sa mga ganitong control, nasa number 20 o 22. So hindi ka pwedeng gumamit ng mga malalaking wire kapag mga ganito na connection kasi hindi mo na malalagay ng maraming terminal kasi complicated ang wiring sa mga ganito. Kaya yung 22 lang kasi maliit naman ang mga load sa mga control sa mga ganito. So dito na tayo sa B sa kabila kasi tapos na tayo sa L1. So yan, nalagay lang natin ng L1. Yung sa B2 natin dito, sa B1 natin, kung titingnan mo yung terminal, so maglalagay tayo ng wire dito. Nakadaan po yan sa 9 at saka sa 1. So sana hanapin dito yung 9 at saka 1. May nakalagay po T1. So timer 1 mo i-connect. So saan yung timer 1 natin? So ito yung timer 1. So timer 1 nakakonect sa 9 at saka 1. So saan ba dito sa mga terminal ang 9 at saka 1? So balik tayo sa block diagram dito. So makikita mo 9 at saka 1. So madali mo nang masundan. So yung 9, ibig sabihin yung 9 nandoon sa kabila. So dito yung 9. So dito tataping, tapos patungo tayo dito sa 9. So dito muna tayo sa 9. So yan. Yan. So 9. So sa 1 tayo. So yung 1 nasa taas. So makikita mo dito 9, 1 sa taas doon. So yan. So 9, 1. Tapos ng 1 nakatap sa line 2. So line 1, line 2. So dito natin itataping. Okay. Dito tayo sa T1 kasi tapos tayo sa B1. So T1. So ito yung T1. Sa T1 po makikita mo 14 at saka 13 po dito. So dito tayo sa 14. So ang 14 saan mo makikita ang 14? So kung titingnan mo dito sa circuit diagram natin, magkatabi lang po ang 14 at saka 13 dito. So dito yan makikita 14 at saka 13. Dahil 14 siya, dito tayo mag-umpisa sa 14 tayo. Ang 14 nakatap dito sa L1. So yan, konektado yan sa B1. So kung ibig sabihin, tapping tayo muna dito sa 14. So yan. 14 nakatap sa line 1. So saan ba yung line 1 natin? So dito na lang. So i-direct na lang natin dito yung line 1. So yan, natapping na natin yung T1 sa 14 sa line 1. So ito 14, line 1. Next natin yung 13. So 13 dito. So kung kita 13 dito, so dito yan, magkatabi po ang 14 at saka 13. So wiring tayo. Nakatap sa 12 at 4. So saan ba itong 12 at 4 makikita? Sa T2. So saan ang T2? Ito yung T2. Tapos nakakonector po siya sa galing 13, nakakonect sa 12. So yung 12 sa socket, makikita mo, dito yung 12. So yung 12, dito yan nakalagay. Kasi yung kabila, 9. So 9, 12. So 12, dito nakatapping. Yung 12. Tapos, nakakonekta sa 4. So yung 12 dito, 4 dito sa taas. So doon sa taas, 4. T2. So makita mo dito, T2. Yung 4 dito, nakatap sa line 2. So makita mo, line 2. Saka pwede ka mag-connect dito sa T1. So depende kung saan malapit. Kasi yung T1, nandito yung nakatap sa 1. So dito, pwede mo i-jumper natin itong 4. Kasi nakatap naman siya dito sa L2 at nakakonekta din sa L1. So mas maganda, pwede natin itapon. Nakakonected naman siya, parang mag-jumper tayo sa 4 patungo dito sa 1.
So, wag na lang natin dyan ilagay sa terminal. Dito na lang, pwede tayo mag-jumper sa 1. So, yung T1, ito yung T1. O, tingnan mo dito sa 4. Nakakonektado siya sa 1. So, T2, ito yung T2. 4 doon. So, yan, natapping na natin sa 4. Nag-jumper na lang tayo dito sa 1. So, tapos na tayo sa T1 dito. So, dito na tayo sa CR. So, ito yung CR natin, contact relay. So, balik na naman po tayo sa 14 pa rin. So, dito yung 14. Yan. So, 14 to nakatap sa 14 o B1 at saka L1. So, i-jumper na lang natin sa 14 sa T1. So, T1. Tapos ito, contact relay. O, tignan mo dito, 14, naka-jumper lang sa 14 to 14. So, 14 na lang natin para malapit lang kasi dito. O, yan. Tapos na tayo sa 14. Natapping na natin yung 14 dito. Tapos, 13. So, 13 sa kabila dito. 14, 13. So, dito na naman tayo. Sa 13 tayo. So, 13. So, makikita mo dito, yung contact relay, nakakonect siya sa 12. Sa T1. So, ito yung T1. Nakakonected siya sa yung 13 dito galing, nakakonect sa number 12 sa T1. So, T1. So, saan ba yung 12? Ito yung 12 sa sakit. So, dito yan nakakonektado. So, yan. Natapping na natin ang 13 sa 12. So, 12, naka-normally open yan. Nakakonektado siya sa 8. So, 12 dito. So, kaatbang na niya. So, dito lang, sa harapan. So, 8. So, yung 8, dito yun, sa harap. O, yan. Tapos sa 8. Yung 8 natin na galing dito sa contact relay, nakatapping siya sa L2. So, hindi na natin ilagay dyan sa L2 kasi pwede tayo mag-jumper dito sa T2. Sa 4. So, saan makikita to? Makikita mo 8, naka-jumping sa 4. Pwede rin sa 1 at saka dito sa L2. Pero dito na lang tayo siguro sa... So, dalawang terminal na ang kuha natin. Baka maraming wire maglalagay. So, dito na lang tayo sa T2. Sa kabila. Yung T2 natin sa 4. So, makikita mo naman, oh, yung 8, naka-jumper lang, oh. So, yung 8 natin, ilagay na lang natin dito sa number 4. So, medyo isa lang ang terminal dito. So, yan. Natapping na natin ang, yung 8 na tinapping natin sa 4. Para may supply po sa line 2. So, tapos na po tayo dito sa contact relay natin. So, sa timer 2 tayo dito, pababa na. So, timer 2, dito. So, natapping na natin ang 14 sa T2. Ang T2, naka-jumper sa 14 lang. So, dito na lang sa kabila, sa 14. Makita mo, no? 14 jumper. Sa contact relay natin ni jumper, yung 14, 14. So, yan, natapping na natin ang T2 sa 14 natin, 14, 14. So, dito na naman tayo sa 13. So yan. Tapos na tayo sa 13. Ang timer to nakakonect ngayon sa 9 sa contact relay. So makikita dito. Contact relay 13 nakatap sa 9. So saan bang 9 dito sa contact relay? So dito yung sakit 9, dito yung 9. Tapos na tayo sa 13 dito. 13 9. So 13 dito 9. Tapos sa 5. So yung at 5 magkaatbang lang. So yung 5 makikita mo dito 9, 5. So saan ba ito? Sa contact relay nakatapping. So contact relay 9, 5. So yung 5 dito. So lalagyan mo na natin ng Y dito sa 5. Yan. So 5 nakakonect sa 8. 8 natin. So saan ba itong T1? So ito yung T1. Number 8. So dito yan. So makikita 8 T1. So jumper lang natin itong 8 at saka yung 5. So, 5, jumper dito sa 8. So, dito na lang natin ilagay. So, yan. Natapping na natin. Tapos na tayo dito sa, yan, makikita, 5 at saka 8. Sa 8 natin. So, dito na tayo ngayon sa B2. So, yung B2, ito yung B2. So, B2 na tayo. So, yung B2, nakakonect sa 1. Okay, yan. Tapping na natin ang B2 dito. Yung makikita mo dito, B2, nakatap sa line 1. So, natapping na natin yung B2 dito. Kita pa ba sa kamay ko? B2 tapping sa line 1. So, direct ko na lang dito line 1. Tapos, yung B2 dito, nakatap sa contact relay. Yung 12. So, yung isang wire dito ngayon, nakatap siya sa 12. Sa contact CR, contact relay dito.
number 12. So, saan yung number 12? So, makikita mo, dito yung 12. So, dito yung nakatap. So, yan. Nataping na natin yung 12. So, nakakontak siya sa normally open na 8. Yung 8, saan makikita dito? So, dito lang sa harapan. Taas. So, 8. So, makikita mo dito, yung 8 dito, pwede mong i-jumper lang dito sa contact relay 5. So, saan yung 5? Yung sa kabila. So, dito lang sa kabila, ito yung 5. So, pwede tayong mag-jumper lang dito. Okay. Tapping na natin ang 5-8. So, 5, jumper dito 8. So, ngayon po, natapos na natin. So, pwede tayo mag-testing. So, ilagay muna natin yung bulb dito sa kayong takip. So, ang rating pala dito sa timer at saka itong contact relay, nasa 5 ampere lang ang pwede mong gagamitin. So, walang problema po pag control lang kasi maliit naman ang mga load sa mga control. So, hindi yan naman ito papakainin sa mga malaking load kasi control lang. So, malalaman nyo mamaya, ipapakita natin kung paano natin gagamitin sa malaking load ang program natin na on and off sa continuous cycle. So, ilagay muna natin. So, ngayon, switching na tayo doon sa breaker natin para pakita natin ang function ngayon. So, ito po ang mangyayari ngayon. Pag i-switch on natin ito, automatic po, iilaw ang B1. Kung makita mo sa diagram, straight tapping na mo, line 1, line 2. At saka itong T1, naka-normally close yung dalawa. So, automatic po, start kaagad ang timer. So, nakasiting mo na sa pinakamababa. So, switch on na natin. So, umilaw yung incandescent bulb. So, 5 seconds. So, medyo madali lang po ang timer na ginamit natin. So, adjust muna natin. So, medyo tagalan natin ng kunti. So, ito tatagalan natin. Ito dito. So, para po mas lalong maintindihan kasi iilaw di kagad ito, tatagalin ko muna ng bulb para makita nyo yung kaibahan. Kasi indicator lang itong B2 natin. Idalagyan ko na ng bulb para makita. So, ito po ang sinabi natin. Kapag ang timer 1, isit mo sa matagal, yun po ang timer. So, ipagpalagay, kanina po mukhang 5 seconds. So, medyo tatagalan natin. So, yan. Medyo tatagal ito ngayon. Sitting natin. Kapag natapos po ang time po dito, yung program natin na mag-normally close dito, yung contact relay, mag-normally close yun, mag-energize yung timer dito. Kaya ito masya-shut off po ito. Standby po ito. Kaya yung program na patapos ang timer 1, tatapon po sa timer 2. Kaya yung timer 1 naman, maghihintay yan matapos ang timer 2, sa kanya ibalik dito sa timer 1. So, tinanggal lang natin bulb para hindi tayo malito sa lighting. So, switch on natin. So, umilaw ang timer 1. So, medyo tinagalan natin. So, makikita mo, medyo tumagal ngayon. Pag matapos po ito, baka kuman ang timer na normally close itong contact relay, ito na naman po ang magpapangsyon. So, medyo tagalan lang natin dito pag tumapos to. Medyo matagal. O, yan. Tumapos siya dito. Tumakbo siya. So, in-adjust natin ito ng matagal. So, matagal yan, makabalik. So, kailangan matapos ang timer dito. Sa kanya, ibalik doon. So, tinanggal ko lang yung bulb para hindi tayo ma-distract sa lighting. So, yan, medyo matagal kasi in-adjust. O, bumalik na siya. So, ngayon, shut off ko muna. Ibalik ko yung bulb sa kabila. So, ito na po ang mangyayari ngayon. Kapag umilaw po dito, after nga mukhang 10 seconds po siya, tatapon po yun dito sa time rin. So, depende po sa time kung ano yung gustong gagawin natin. So, ang gagawin natin, i-blip-blap lang muna natin. Kasi matagal, medyo matagal kasi, ganyan muna natin. I-blip-blap natin. So, ibig sabihin doon, naka 5 seconds po dito, 5 seconds. So, ganun ang lighting. So, yun na ang sinasabi natin na off, on, and off. Continuous cycle. On natin. So, dito muna mag-upisa. So, hindi ko alam kung ilang seconds pa ito. Medyo matagal. Adjust natin. Yan, tumapon siya dito. So, tatapusin niya muna dito. Sa kanya, itapon na naman doon sa kabila. Yun ang program natin. So, nakastambay yan. So, medyo mabagal. Tignan natin. Yan, tumapos siya doon. Pag matapos yung timer, doon naman niya itapon. So, parang blip-blap na po ang mangyayari ngayon. O yan, makikita. Para makita nyo may kaibahan, mas kunting bilisan natin dito. So, adjust natin ito. Yan. Tapos, adjust ko na rin. O yan. So, medyo adjust natin. Oh. Medyo konting bilis kasi in-adjust ko sa pinakamabilis.
So, yan. So, pagtapon yan dito, balik yan kaagad. Titingnan natin ang lighting. So, medyo matagal. Adjust natin. O, ayan. So, nakita nyo, mas mabilis kasi ang seconds natin, 1 to 2 seconds lang, 1 seconds. So, adjust na natin. So, adjust dito. O, makikita mong lighting, parang gumano na tapos tapon siya. So, adjust natin yung time. So, yan. Mga 5 seconds ba? Hindi ko alam. So, ayan. So, taasan natin ng time. Oh. So, yan. Makikita mo. Hindi na siya kasi tinaas natin yung time. So, yun na po ang sinabi natin na kung i-adjust mo sa pinakamataas na time, ayan, i-adjust pa natin. So, yan. Hindi na yan. Hintay niyang matapos yung time. So, yun. Tinaas natin yung time. So, makikita mo. Tapos ito, bilisan natin ang time. Oh. Yan. So, pag matapos ito, takbo dito sa i-adjust sa pinakababa, babalik ito kaagad. So, i-adjust ko na lang ang time para madali. O, yan. Nakita nyo? Kasi in-adjust natin sa pinaka-mababa na seconds. So, yun na po. Makikita nyo ang function. So, medyo patagalan natin. So, ibalik ko dito. Taasan ko to ngayon dito sa 30 seconds. Pag matapos po ito ngayon dito, matagal makabalik. Kasi tinaas na natin yung timing dito, timer. O, yan. 30 seconds yan. Adjust natin para madali na. Yan. So, 30 seconds na ngayon ang hintayin dito kasi tinaas na natin ang time. So, ito na po ang function na ginagamit po doon sa sinasabi natin sa planta na ginagamit. Ngayon, ang tanong, paano naging control to sa planta kung sasabihin mo isang building ginamit dito tapos itong control mo na tapos 5 ampere lang, di sunog agad. Isang building ay ikukunik mo. So, ito po ang sinabi natin na lalagyan na natin ng kontaktor. Kung building ang gagamitin mo na umilaw yung building, ito na lang po, para may kunting idea po, idodrawing ko na lang sa paano yung gagawin. Set up muna natin. Ito na po ang drawing na ipapakita ko sa inyo. 5th floor ang building. So ang design po ito, sa planta po ito, na nakikita ko po yung design. So may first floor, may first floor, second floor, hanggang 5th floor ang building. Itong planta na ginagamit po, medyo malimit lang ang tao kasi mga litis ang gamit. Yung sinasabi natin naka-PLC yung computer, design sa mga building na production. So ang ginawa po dito sa program natin, hindi mo pwedeng i-direct yan, sunog kaagad kapag isang building tapos 5 ampere. Hindi yan pwede. Ang ilalagay natin dyan, contactor po ang ilalagay. So, dito sa baba, may contactor pong inilagay. So, ito yung contactor natin ha. Contactor. Yung contactor natin, i-replace mo lang dyan sa bulb. So, yan. Bulb lang. Kasi program yung nakadesign na kaganyan eh. Tapos, ang contactor mo dito, nakabase yan sa lahat ng load na gagamitin sa panel board. So, yung panel board dito sa first floor hanggang third floor, ang contactor po dito, naglalagay yan ng, ito, ipagpalagay dito yung line side. So, line side to ito, line side. Dito sa baba sa contactor, yun ang load side. Load side, ayan. Tapos, ang load side po, nagre-race ng home run patungo dito sa taas. Dito yan, tatakbo yan sa taas. So, anong mangyayari dito sa load side na ginawa niya? Yung bawat floor po sa brand sa panel board sa lighting, dyan po nakatab. Dyan. Yan. So, dyan nakatab. Iris ko na. Yan. Kapag nag-contact po itong contactor dito, nasusuplayan niya po ang panel board sa lighting lang ha, sa lighting. Kaya pag nag-contact po ang contactor dito, iilaw po talaga lahat ang first floor to fifth floor. Hindi yan basta masusunog kasi mataas po ang ginamit na contactor dito. Tapos yung design sa first floor, second floor, siniswitch on na lang sa mga operator ang mga lighting. Kaya bahala na si timer doon. Kaya walang nagko-control kusa talagang umiilaw ang building kapag alas 6 na ng hapon. Tapos pag alas 6 na ng umaga, shut off po yun lahat at maghihintay na naman sa program doon sa alas 6 ng hapon. So ang tanong doon, paano kung kumukulimlim yung paligid kasi minsan nag-uulan. Ang ginawa nila doon, ina-adjust na lang nila yung timer. So hindi yun, madali lang ma-adjust kasi makikita doon sa timer. Itong ginamit natin sa motor control. Yung timer doon sa iba, ganito rin ang muka. Kaya lang iba yung
Yung mga medyo may kalakihan po yun sa 24 hours. Itong ginamit natin, 1 minute lang. Pero pareha po yung design. So, ito po ang mangyayari. Kaya kapag nag-contact ng kontakto dito, ihila po talaga lahat. So, kahit wala ng tao doon. Kasi, yun ang nakita ko sa planta na ginagamit na timer sa on and off continuous cycle. So, ngayon po, ang gagawin natin, papalitan na natin ang kontaktor, yung sinasabi natin. So, paano ba yung pagpapalit sa kontaktor? Madali lang po. Itong supply sa B1 mo dito, makita mo sa supply, doon mo lang ilalagay ang timer o yung kontaktor. So, tatanggalin muna natin itong bulb. Ito pong wire dito sa bulb na B1 natin. Itong line 1 at line 2. Dito mo yan i-connect sa kontaktor sa E1 at saka E2. So, wala akong problema. Madali mo lang. Kasi yung linya dito sa bulb natin, ilalagay mo lang sa E1 at saka sa E2. So, ilalagay natin dyan. So, ayan po, nataping na natin yung E1 at E2. Sa kabila na naman tayo, palitan rin natin. So, ayan, nataping na natin. So, susubukan natin ito ngayon na kontaktor. Siyempre, una pong a-activate ito. Tapos, doon sa kabila. So, medyo i-adjust muna natin yung timer. So, dito lang muna sa 5 seconds. Dito rin. 5 seconds. So, medyo babagalan natin para makita natin yung una-unang kumontak dito, saka dito. So, babagalan natin dito sa kabila. So, switch on na tayo. So, una itong kukontak ang kontaktor natin. So, ayan, makikita, nagkontak po siya. So, 5 seconds, tatapon. So, dito. So, ngayon, in-adjust natin ng matagal ito. So, hindi yan makabalik agad. So, ayan, in-adjust natin. So, hindi yan makabalik. So, hihintayin niya munang matapos yung timer at mag-contact doon sa contactor 1 natin. So ngayon, mas maganda po kung lalagyan natin ito ng load. Yung sinasabi natin, o yun, nakita, nag-contact. Tapos 5 seconds, balik doon. O yun, makikita. So set up ko muna. So adjust muna natin yung isang time dito. So mas maganda kung lagyan natin ng load. Kasi ang binigyan po dito sa dalawang contactor, yung holding coil na sinusuplayan. Wala ho yung linya galing na breaker patungo dito sa line side at sa kapadulong patungo ito sa load side. Kaya yung contactor, kapag nakaganito lang, wala ring silbi. Wala yan kung hindi mo lalagyan ng galing sa circuit breaker na line side dito sa breaker. Para yun dumaan dito sa baba sa load side. Kaya ang gagawin natin, so simpre, ang gagawin mo, dadaan yung mga breaker dito, lalagay mo ng line side dito ang breaker o yung contactor. So yun ang sinasabi natin na kayang-kaya na ngayon. Kasi hindi na dito ang program dumaan ang mga load. Dito na po sa contactor natin dumaan. So nakabase ngayon kung ilan contactor ang gagamitin mo. Kaya ang project po natin na demo ngayon, marami po siyang pwede mong gawin kung gusto mo itong gayahin. So yung mga sinasabi nilang aircon na gusto mong lagyan ng timer na mag-off and on na ikaw ang gusto sa setting mo, ilalagay yung timer. So, marami po ng pwede mong gamitin dito na design. So, itong design ngayon, pang heavy load na. Yung sinabi natin dun ito yung sinabi na natin sa building na ginagamit na contactor na ngayon. So, kung ibig sabihin doon, kung yung fifth floor, gagamit na ng 15 ampere. So, papalitan mo ito ng 50 ampere na contactor para hindi masunog yung contactor. So kung gusto mong palitan pa ng 100, mayroon pong 100 pa na contactor hanggang 200. Kung gusto mo, kasi yun ang load na dadaanan na ngayon. So ngayon, lalagyan natin ng load sa supply. So yung indicator valve lang ang ilalagay natin. Pero kukuha tayo ng supply sa breaker na dadaan sa contactor. So wiringan na natin ito sa line 1 tayo. So dito yung line 1. Yan, line 1. So nakalagay na tayo ng wire sa line 1. So yung line 1, dito mo ilalagay sa line 1 din dito. So, yan, nalagay na natin yung line 1 patungo dito sa line 1. Tapos line 2 patungo dito sa yung line dito na natin nilagay separate kasi single piece lang ginamit natin. So, dito lang natin nilagay sa line 3. So, ayan, naraping na natin ang line 1 at line 2 sa line side sa contactor. So, pwede na natin ilagay dito yung socket bulb na ilalagay natin sa bulb. So, ito yung socket muna, pang indicator lang natin. So, tapping na natin. So, ibalik ko na lang yung takip. So,
So, okay na. So, kabila tayo. Lalagyan na naman natin ng line 1 at saka line 2. Ayan, natapping na natin. So, dito na tayo sa baba, sa load. So, pwede na tayo. Testing tayo muli. So, testing. So, lalagyan muna natin ng bulb, walang bulb. So, testing na naman tayo. So, switch on tayo. So, ngayon po, switch on tayo. Uuna pong ilaw ito. So, the same as usual pa rin. Yung kontakto na ang gamit, ganun na ang program sa control. So, switch on tayo. So, yan, makikita. So, yan, kontakto yan, dumaan na ngayon. Hindi na sa control. So, yun, sa kabila siya. So, counting 5 seconds, tapos babalik na po siya doon. So, ito na po yung sinasabi natin na on and off cycle. Pero ang gamit natin, kontakto na, gamit natin. So, mas maganda, bagalan ko dito. Para pagbalik siya, matagal siyang makabalik. So, yan, setting ko matagal. So, yan, matagal babalik doon kasi in-adjust natin. So, yan, makikita. Tapos, ibalik natin sa pinakababa para babalik sa doon sa timer 1. Oh, yan. So, tapos, pagbalik, in-adjust natin, babalik ito kaagad kasi in-adjust na natin. So, adjustan ko pa ng kunti. Ayan. Oh. Tapos, balik doon sa kabila. Ayan. So, balik yan kaagad dito. So, medyo adjustan natin dito. Ayan, para kunting bilis po dito. So, adjust muna natin. Ayan, sasobrahan ko yata. Ayan. So, dito na naman ang taasan natin na time para makita. Taasan natin dito. So, ayan, hindi nakabalik kasi tumaas na yung time. So, mga lods, hanggang dito lang muna po tayo. Hanggang sa susunod na naman. So, it's ending time na naman po, mga kalods. So, bago po tayo magpaalam, so, isa-shoutout na naman po natin ang gustong magpapa-shoutout po dito sa channel natin. So, umpisahan natin. Ako si Louie. Louie, magandang araw po dyan sa inyo. Ito pa, si Sikil. So, yun na po ang nilagay niya dito. Sikil. So, magandang araw po dyan sa inyo, Lods. Ito pa, from Dubai. Uy, ang layo. Si Lid RL. Lods, magandang araw po dyan sa inyo sa Dubai. Saka, kunting ingat po sa trabaho niyo dyan. Lid RL. Ito pa, from Las Piñas. Tara, mukbang tayo. Oy, Lods, magandang araw po dyan sa inyo. Ito pa, i-shoutout natin si Roldan Estrada, taga Negros Oriental. Pakibati naman sa grupo. Grupo ko sa Cebu. Drumscore Sims DBC. Oy sir, may adlaw nimo din na sir sa Negros. O sa imong grupo diya sa Cebu Drumscore Sims DBC. Ito pa ang last na shoutout natin, si Alberto Aquino from Tarlac. Oy sir, magandang araw po dyan sa inyo sa Tarlac. Alberto Aquino. So yan po mga lods, Video Kunti po ang nagpapa-shoutout sa atin ngayon. Sana po huwag nyo kalimutan po mag-like, mag-share, at saka mag-subscribe na rin po kayo para palagi po tayong magkita-kita po dito sa channel natin. At saka maraming salamat po sa panonood at palagi pong pagsusubaybay po dito sa channel natin. So hanggang sa muli na naman.